natin ang buhay ng Diyos. Masaya po ba kayong lahat ngayon at nakarating na naman muli kayo sa banal na dambana? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kahit po mainit ang panahon ngayon, subalit ang puso natin malamig na malamig dahil pinalalamig ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ano po ba dala-dala nyo ngayong araw na ito sa pagpunta nyo sa banal na dambana? Ano po? Para makamta natin ang kagalingan at ang mga hinihiling natin sa ating Panginoon, ano ang dapat nating baunin? At habang nakaupo tayo dito, ano dapat nating madama? Ano po? Pag-ibig sa kapwa. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Pag ang pag-ibig ang mayroon tayo sa ating mga sarili, lagi tayong masaya. Amen po ba? Sapagkat walang hinanakit sa ating kalooban, walang bagabag. Pag may pag-ibig, lahat ng makitsalubong natin, mahal natin. Lahat lagi tayong naka-smile, laging maganda ang pakiramdam natin, hindi tayo nababagot dahil may pag-ibig tayo. Amen po ba? Bakit po iyon ang aking ibinungad sa inyo? Dahil ngayon napapanahon na, dahil tuwing darating ang bawat taon sa ganitong pagkakataon, ginugunita ng bawat tao, ng bawat Katoliko ang mahal na araw. Amen po ba? At pag mahal na araw, ano po ang pumapasok sa ating kaisipan? Ang pag-ibig ng ating Panginoon, ng ating Ama. Sapagkat dahil sa pag-ibig niya sa atin, ibinigay niya ang bugtong na anak niya upang tubusin ang ating kasalanan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At dahil sa pag-ibig na yan, narito tayo ngayon, nagkatipon-tipon, sapagkat dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, ibinaba niya ang kanyang espiritu sa taong inalugdan niya, ang ating mahal na Apo Kunching, upang ipadama ang pag-ibig niya sa atin. Amen po ba? Na dapat nating isapuso, isabuhay, upang ang tunay na kagalakan sa pamamagitan ng pag-ibig ay tunay nating maramdaman sa ating buong pagkatao. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya yung may mga dinadala pa sa puso dyan na hindi mainam, tanggalin na po natin upang ganap tayong makalaya at ganap tayong maging maligaya sa bawat araw ng ating buhay. Amen po ba? Yung may mga hinanakit sa mga anak, sa mga manugang, sa asawa, sa lahat-lahat, tanggalin na po natin yan upang ganap tayong makalaya at lalo tayong pumugi at gumanda. Yan po ang sikreto ng mga alagad. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya kung bakit ang mga alagad at caps, pag nandako sa dakong ito, nagsisibata. Kasi po, may mga pag-ibig na ang bawat puso nila. Yan po ang sikreto. Kasi po, pag laging masaya, lagi pong nababanat ang muka, napepres. Ibig sabihin, daman-daman nila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Pero kung laging bagabag ang kaisipan nyo, nakasimangot, papangit kayo. Amen po ba? Malakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, ang tema ko po ngayon ay tungkol sa pag-ibig. Kaya po iyon ang binungad ko sa inyo dahil pagbabalik tanaw po, tuwing taon-taon ginugunita ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo sa krus dahil sa pag-ibig sa atin. Na sabi nga, 10 utos ng Diyos, 2 lang ang matupad natin, sabi ng banal na Espiritu, natupad na nating lahat. Ano ang unang-una? Mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At ang ikalawa, mahalin natin ang ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Amen po ba? Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, hindi mo siya sasaktan. Hindi ka gagawa ng malabis sa kanila. Doon pa lang po nakatalima na tayo sa kalooban ng Ama. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At sa dakong ito, dito natin mapag-aaralan ang tunay na pag-ibig. Sapagkat ito ang itinuturo sa atin ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching upang madama natin sa puso natin, hindi lang sa nguso, kundi ang importante sa puso. Sapagkat pag nanggagaling sa puso ang pag-ibig, makikita to sa expression ng ating mga mukha. Amen po ba? Sabi nga, aanihin mo ang tumupad kung labag sa kalooban mo, hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon. Subalit ito, kung tumutupad ka at may pag-ibig ka, galak na galak ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Masaya po ba kayo? Buhay na po ba kayo? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Upang pasimulan po natin ang ating gawain, pakinggan po natin sa bilang espiritu,
Nung makilala natin ang ating Panginoon sa dakong ito, naliwanagan tayo kung ano ba ang meaning ng tunay na pag-ibig na ang conditional love na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen po. Ito ay tinatanggap natin sa Kanya sa araw-araw ng ating buhay. Nagkakasala man tayo sa Kanya, subalit wala siyang punishment sa atin. Subalit tayong tao, mayroon tayong tinatawag na pagka magkasintahan kayo, meron kayong sumpa ang endless love. Amen po ba? Pero may kondisyon yon. Mahal kita, kailangan ganito, ganyan, ganyan. Iyon yung pagmamahal ng tao. Subalit ang pagmamahal ng Diyos, walang hinihinging kapalit, kundi tumalima ka lang sa kalooban niya. Ang makapagbigay ka ng pag-ibig sa kapwa mo, iyon ay napakalaking bagay na sa ating Panginoon. Ngayon, bilang tayo ay tao na nakadama na ng pag-ibig ng Panginoon at nararamdaman natin sa bawat sandali ng ating buhay, paano natin ito ibinabalik sa Panginoon ang pag-ibig naman natin sa Kanya? Ang pag-ibig niya sa atin ay unconditional. Tayo naman, ano naman ang pag-ibig natin sa ating Panginoon? Endless love ba ito? O mahal mo lang ang Panginoon kung may kailangan ka na ibinigay sa iyo? Paano ba natin ibinabalik sa ating Panginoon ang tunay nating pag-ibig sa Kanya? Yun po ang ating pagninilay sa araw na ito upang lalo nating madama ang higit na pag-ibig ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating mga kapatid. Namnamin natin ang bawat salita na numunukal sa kanilang mga labi at dito matututunan nyo at higit pa nyong masasaliksik na ganun pala ang tunay na pag-ibig. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon po, pasimulan natin ang ating tema sa isang awitin ng ating kapatid na Mirna at kapatid na Alan sa pamamagitan ng awiting bilang tao na endless love. Namnamin po natin ang bawat lyrics upang lalong tumago sa ating puso na kailangan pala nating magmahal. Sabi nga, kahit mahirap mahalin, mahalin natin dahil iyon ang nais ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Tinatawagan ko po si kapatid na Mirna at ang kapatid na Alan upang awitin ang endless love. Muli po, purihin at nakilain ka, Ama. Sa isang dakilang umagang ito, muli may buhay na pahiram ka sa aming lahat. At pawang kahilingan namin sa tuwina, ang kalooban mong maghari. Ang awiting ito ay para sa iyo, Panginoon. Amen. Buhay po ang Diyos. Ang awitin pong ito ay pinamagatang endless love, subalit sa kalooban po ng Ama ay minarapat niyang maging my dearest Lord. At ang awitin pong ito, sama-sama po nating ihahandog sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen po ba? At gayon din po sa ating minamahal na Apo Kunching, ito po ay isa rin sa paborito niyang awitin, team song din po ng mahal na Apo ito sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po nawa, malugod po ang banal na Espiritu sa bawat sangkatauhan, higit sa ating Panginoon. Amen. At ang awitin din pong ito, inihahandog ng ating mga kapatid sa ibayong dagat. Hindi ko man po sambitin isa-isa ang mga kapatid natin sa malayong dako para po sa inyo at sama-sama po tayong maghahandog sa ating Panginoon. And of course, not forgotten to share this song to our beloved Brother Wesley. I know you are watching. I can vision your face, brother. And thank you very much for always watching our website. Even though you don't understand very much Tagalog, but you can feel the Holy Spirit of our Almighty dear Lord. Yes, Brother Wesley, hope you're gonna like this song. Thank you. Para po sa lahat, higit sa lahat sa ating Diyos na buhay, sa ating Panginoon. My Lord, there's only you in my life, the only things that's right. My dear Lord, you're every breath that I take, you're every step I make.
And I want to share all my love with you. No one else Will do. In your eyes, they tell me how much you care. Oh, yes. You will always be my dearest Lord. Two hearts that beat as one. Our lives has just begun. Forever, Oh, I hold you close in my arms. I can't resist your charms. And Lord, oh Lord, I'd be a fool for you. I'm sure you would know I don't mind. 'Cause you mean the world to me. Oh, I know I found in you my dearest Lord. Pam, 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 pararam. Pam, 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 pam. Oh, and Oh Lord, Lord, I'd be a fool for you. I'm sure you know I don't mind. No one of mine, And yes, you'll be the only one. 'Cause no one can deny this love I have inside. And I'll give it all to you. my My Lord, Lord, my Lord, my my dearest dearest Lord. Lord. Pum, 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 pum. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Salamat po, Ama, at salamat po sa inyong lahat. Salamat po kapatid na Alan at kapatid na Mirna sa napakagandang awiti na hinandog mo ninyo sa ating mga kapatid at sa ating Panginoon. Ninamnam niyo po ba ang bawat lyrics ng awitin? Kung paano nga ang dalawang nag-iibigan ay nagsumpa na ang kanilang pag-ibig ay hanggang kamatayan. Amen po ba? Subalit tayo, iyon ay pantao lamang. Subalit tayo, kailangan ang pag-ibig natin sa Panginoon na isusumpa natin sa ating sarili ay endless love din. Hindi lang pantao sapagkat ang Panginoon ang unang nagbigay ng pag-ibig sa atin. Kaya marapat na suklian natin ang kanyang walang hanggang pag-ibig na sa tuwi na ipinagkakaloob sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos.
Ngayon naman po, tatawag ako ng isang alagad upang magbahagi kung paano nga ba niya ibinabalik ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po si kapatid na Arlene. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Mahal po ba tayo ng Ama? Amen. Sa dako pong ito, tuwiran po na nagpapadama ang Diyos ay buhay. Amen po ba yun? Kung papaano ang pag-ibig ng Ama, yaon po ang nagbibigay lakas upang lumaban po ang bawat isa. Bilang isang lingkod po, dati hindi ko po alam ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Iba po ang meaning ng pag-ibig sa bilang tao at pag-ibig na ayon sa banal na Espiritu. Amen po ba? Dati kapag sinabi mong nagmamahal ka sa bilang tao, ang mahal mo lamang yaong mga taong gusto mo. Amen po ba yon? Subalit, sa dakong ito, doon sa banal na Espiritu, matututunan mo ang mula sa Kanya na ang pag-ibig nga po pala ay may kababaan ng loob. Ang pag-ibig nga po pala ay nagpaparaya, hindi po nagtatangi. Kung hindi po pag-ibig na mula sa Ama ang madarama mo, hindi mo kayang ibigin ang kapwa mo. Amen po ba? Kaya po sa dakong ito, nagpapasalamat po ako, higit lalo, sa ginamit po ng ating Panginoon, sa ating minamahal na po Conching, na kung papaano doon ko higit naramdaman ang tunay na pag-ibig. Amen po ba yon? At isa pa po, sa mga lingkod po niyang nakikipagtotoo at tapat, titigan lang po, mararamdaman mo ang pag-ibig mula sa Diyos. Sapagkat, katotohanan po na bagamat pinapadama mo sa kapwa mo ang pag-ibig, subalit walang pandamang mula sa Diyos, hindi mararamdaman ang pag-ibig na ito. Amen po ba? Kaya po, salamat sa Ama sa bahagi po niya. Kung papaano pag pinag-uusapan po ang kaukulan mula sa Kanya, hindi ka maiinip, hindi ka mababagot. Bagkus, nagnanasa ka na, hindi maputol ang oras, sapagkat nagagalak ang puso mo, sapagkat batid mo ang Diyos ay sumasayo. Amen po ba? Ngayon po, sa aking sarili, katotohanan po na ang tema ay malalim sapagkat ang pag-ibig ay hindi mababaw. Sapagkat, paano mo nga ba maibabahagi ang pag-ibig mo kung wala sa puso mo yaon? Ang sa akin po, siguro ang pag-ibig ay ang madama mo ang kapwa mo. Na hindi lamang ang sarili mo ang dadamhin mo. Halimbawa, nahihirapan ka, na hindi mo na kayang ibigay ang sarili mo para sa iba. Hindi po gayon ng Ama na may pinagdaraanan ka man, higit kang tumupad. Sapagkat sa pagtupad mong yaon, higit mong mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. At sa pag-ibig na yaon, higit mong maipamamahagi ang Kaya po sa pagtalima sa kalooban ng Ama, doon mo po mapapadama ang pag-ibig para sa Kanya. Isang halimbawa po sa kapwa mo kung papaano mo siya mamahalin na sapagkat batid mo na ang bawat tao may iba't iba pong naabot na kaisipan. Iba't iba po ang pananaw sa buhay, iba't iba ang damdamin. Kaya ikaw na nabahagi na ng banal na Espiritu, dapat kaya mong tansyahin yun, kaya mong tarukin. Kung halimbawa po ang naaabot lamang niya ay ganitong pangunawa, ikaw na may pangunawa, ikaw ang uunawa. Amen po ba? Yaon po ay isang pagpapadama ng pag-ibig sa kapwa mo na kaya mo siyang unawain, kaya mo siyang pagparayain. Kaya po bilang isang hinirang, kung walang pag-ibig na yaon, hindi ka makatutupad, hindi ka makagaganap, sapagkat hindi mo kayang ibigin lalo na po yung mga taong nananakit ng kalooban mo. Sapagkat bilang isang lumalapit sa ating Ama, nandyan po ang mga pagdalisay, titingnan ka po kung may mga senaryo po na yung minamahal mo,
yung inaalayan mo, siya pang magdudulot ng sakit ng kalooban mo. Subalit, andun po ang pagdinilay kung anong igaganti mo, kung anong ibibigay mo sa kabila ng ginagawa sa iyo. Subalit sa kalooban ng Ama, sa talinong ibinigay niya, marunong ka na magsuri. Amen po ba? Kaya po, ang lahat ng bagay na pag-aaralan, ang lahat ng bagay ay dapat pinagdinilayan upang sa gayon, sa pandamang yaon, doon ka po makapagdinilay kung anong dapat mong damhin, anong dapat mong isipin sa kabila ng lahat ng kaganapan. Kaya po, higit po ako nagpapasalamat sa Ama na ang mga tao noon na hindi ko pinapansin, hindi ko binibigyang halaga, ngayon po ay nagkaroon ng halaga sapagkat ang Ama ay binigyan ako ng kahalagahan sapagkat kung anong nasa iyo ay maipamamahagi mo. Paano mo iibigin ang kapwa mo kung wala kang pag-ibig sa puso mo? Kaya't salamat sa Ama sa pag-ibig na ipinadama niya, na kung papaano ang pag-ibig na yaon ay naging daan upang mahalin ko ang kapwa ko, ang pamilya ko, at higit lalo po ang hindi ko kaano-ano, ang mga hinirang sapagkat yun nga po, sa pandama pa lang, mararamdaman mo ng mahal mo siya kahit hindi mo siya kaano-ano. Kaya't salamat po sa Ama sa ginamit niya bilang ating minamahal na Apo Conching, na unang umibig sa atin upang higit nating maramdaman ng Diyos na buhay. Yan lamang po at maraming salamat po. Salamat po kapatid. May nakuha po ba kayo sa kanyang pagbabahagi? Bawat po tumitindig dito, marami kayong mapupulot sapagkat ito ay magdudulot ng kalakasan ng inyong mga katawan o ang pananampalataya sapagkat ang lahat ng tumitindig dito ay ibinibigay nila ang kanilang nadama sa dakong ito kung paano nga ang pag-ibig ng Ama ay tinanggap nila sa kanilang puso. Sabi nga ng Panginoon, ang mahirap mahalin, dapat nating mahalin. Patawarin natin ang 77 beses ang nagkakasala sa atin. Iyon ay napakahirap. Subalit dahil sa pag-ibig, nagagawa natin to. Amen po ba? Kaya tanggalin nyo na yung may mga nagdaramdam dyan. Alam ko may nagdaramdam dyan, kaya ito topic natin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Upang paglisang natin sa dakong ito, pag uwi natin sa ating tahanan, may pasalubong tayo sa ating aabutan. Iyon ay ang pag-ibig na nagmula sa Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, tinatawagan ko ang dalawang choir upang magbigay ng papuring awit sa ating Panginoon, si kapatid na Marlene at kapatid na Anneli Reyes. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Muli po isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Andito na naman po kami ng aking kapatid. Kung paano nga sa bawat araw nandoon ang pagmimithi na makapaghandog sapagkat kapag medyo nanlulupaypay ka sapagkat nandoon nga po yung mga pagdalisay, doon yung minsan magbibilang pagkatao ka na parang tinatamad. Amen po ba yun? Subalit mali po yun. Kaya muli po ay salamat sa ating Panginoon at binigyan niya tayo ng pagkakataon upang siya ipapurihan at pasalamatan nang sa gayon ang kanyang banal na spirito wirang maramdaman. Amen po ba? Kapatid. Magandang umaga po sa tanghaling ito, mga kapatid namin dito sa Divine Mercy. Lahat po tayo kailangan magmahalan. Hindi man po tayo magkakakilala. Sa mata po ng Diyos, tayo pong lahat pantay-pantay. Pantay-pantay po ang pag-ibig na inaalay niya sa atin. Sana po itong kanta namin na to, magustuhan niyo po. Para Sa po atin sa inyo lahat. pong mga kapatid na nasa internet ngayon, magandang umaga po sa tanghaling ito. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso
at kaluluwa ang siyang nagturo sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawid kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Isapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa mga pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Salamat po. Purihin at dakilahin ng ating Panginoon. Salamat sa kanyang patnubay at gabay na tuwiran nga po kung wala ang presensya ng ating Panginoon. Tuwing maliligaw ang bawat isa sa atin. Amen po ba yun? Sapagkat ang kalaban ay nandiriyan sa tuwing na upat tayo ay siluin at lapain. Amen po ba? Kaya salamat sa patnubay at gabay niya. Kailanman ang anak niyang medyo nalulupaypay at nalulumbay, nanghihina ang kalooban, nandiriyan siya para palakasin tayong lahat, alalayan at gabayan at higit sa lahat pakamahalin sapagkat